Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay December 13, 2025, araw ng Sabado. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Mateo, chapter 17, verse 9, 10 hanggang 13. Papuri sa iyo, Panginoon. At habang bumababa sila sa bundok, tinanong siya ng mga alagad, "Bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias?" Sumagot siya, "Paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao at kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayon din naman, pahihirapan nila ang anak ng tao. At naunawaan ng mga alagad na si Juan Bautista ang tinutukoy niya." Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating pong mabuting balita ay tungkol kay Elias o kaya kay Elijah na nabanggit na rin natin kahapon sa mabuting balita na nabasa natin. At yung unang bunga dito ay nanggaling ang mga alagad at ang ating Panginoong Hesus galing sa bundok. Ito yung eksena na nagkaroon siya ng transfiguration o nagbagong anyo ang ating Panginoon. At nagpakita sila Moises at Elias sa kanya. Si Moises, siya yung nagre-represent ng kautusan at si Elijah ang nagre-represent ng mga propeta. At dito tinanong ng mga alagad kung bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias. Kasi yan po yung nakalagay sa Malakay chapter 4 verse 5 hanggang 6. Ang sinasabi niyan dito, "Lo, I will send you the prophet Elijah before the day of the Lord comes, that great day and terrible day. He will reconcile parents to their children and children to their parents." Yan yung literal na pinaniniwalaan ng mga eskriba na darating uli at ipaghahanda yung pagdadating ng Panginoon. Pero hindi iyon ang literal na talagang si Elijah kasi kinuha siya sakay doon sa fiery chariot. Kaya hindi siya yung namatay, kumbaga kinuha siya. At ine-expect siguro ng mga eskriba na literally ganon din siya babalik. Pero hindi nila na namalayan yung pagdating ni Elijah sa pamamagitan ni Juan Bautista. At sumagot ang ating Panginoon, "Paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao at kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila." Yun yung nabanggit ko na hindi siya nakilala dahil literal yung pagkakaintindi nila. Pero ang ating Panginoon ay hindi ganun ka-literal. At ang kanilang ginawa ay ginawa lang nila ang gusto nila. Katulad nung kahit pinagsasabihan ni Juan Bautista na bawal yung pakikiapid,
pero patuloy pa rin si Herod sa kanyang pakikipagrelasyon dun sa asawa ng kanyang kapatid. At gayon din naman, pahihirapan nila ang anak ng tao. Kung papaanong si Juan Bautista ay pinugutan ng ulo o kaya pinahirapan, ganun din naman ang ating Panginoon. Pag-uusigin din nila at hanggang maipakos sa krus. Ano kaya ang pinaka-mensahe ng ating mabuting balita sa araw na ito? Siguro kung ang mensahe sa atin ay yung kuminsan nagpapadala ng mga nagpapadala ang ating Panginoon ng kung ano-ano man yun sa ikabubuti natin, pero hindi natin ito na mamalayan. At katulad ng mga eskriba na ginagawa lang nila kung anong gusto nila, kapag nagpapadala ang ating Panginoon ng tao o kaya bagay man, ayun ay para sundin natin yung kalooban nila, kalooban ng ating Panginoon, at hindi yung kalooban natin kung ano lamang ang gusto natin. Ang pinapadala ng Panginoon ay para sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Katulad din kay Juan Bautista, wala siyang ginawa kundi gawin ang kalooban ng Panginoon. At ang kanyang mission o kanyang bukasyon ay ipaghanda ang daraanan ng ating Panginoon. At kung minsan itong katulad ng mga eskriba, masyado silang literal kaya hindi na nila naunawaan ang ibig sabihin ng ating Panginoon. At kahit tayo man minsan ay marami tayong mga literal na interpretation dito sa banal na kasulatan at hindi na natin nakukuha yung pinaka substance kung ano ang ibig sabihin nung sinasabi dito sa mabuting balita, kasi laging napaka academic nung pag nagbabasa tayo ng Biblia, laging academic o kaya lagi tayo may mga tanong na gusto natin na literal din na ipaliwanag sa atin. Pero itong kasulatan o ang mabuting balita ay hindi isinulat na parang history o kaya katulad ng math. Ang math, katulad ng math, isinulat siya para sa kung papaano magbilang, halimbawa sa mga numbers. Ang atin namang mabuting balita, sinulat siya para sa mga moral o kaya yung mga magandang pag-uugali. Kaya kapag nagbabasa tayo ng Bible, lagi nating isaisip kung ano yung mensahe ng ating Panginoon para sa ating buhay. Tulad sa binasa natin ngayon, ano yung mensahe na yung parabang na sinabi sa atin ng Panginoon habang binabasa natin ito. Meron bang pagkakataon sa buhay natin na hindi natin namalayan na ipinagkaloob ng Diyos pero hindi natin siya napasalamatan o hindi natin sinunod ang kanyang kalooban kahit alam natin na yun na yung kasagutan para sa ating mga problema o solusyon ito sa ating mga pagsubok sa buhay. So yun lamang po mga kapatid sa araw na ito. Sana meron kayong napulot sa aking ibinahagi at magkita-kita po tayo bukas ulit. Pagpalain po tayo ng lagi ng ating Panginoon. Amen.